Yo, yo! What's up mga kabuting-ting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating Mountain Channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawing twin tub washing machine. Cute, mana ito sa gagawa. Cute din. At ito yung may-ari si tatay. Yan, shout out sa iyo tay. Kaway-kaway naman dyan. Ayun no. Ano nga pala pangalan nila tay? Jojo Bilandres. Yan, si tatay Jojo Bilandres dito sa Barangay Mambahaw, Maasin City. So, yan, cute nga mga kabuting-ting oh. Pero nakalagay dito ay 5.2. Pero ayan ko lang kung ito nga ba ay 5.2. Pero 5.2 yung nakalagay. Sige, 5.2. Ayan. Problema nito nila ay ayaw daw umikot. At bago ko ito umpisahan, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan, brand nga pala nito mga kabuting-ting ay Sius Home. Your choice. Ayun. So, tingnan natin at para malaman kung ano yung problema nitong washing machine na ito. Saksak natin yung... Nakasaksak na po itong ano te? Extension nyo? Saksak na. Saksak na. Ayun, nakasaksak na daw mga kabuting-ting. So, ito ating ikutin yung wash timer. Yan, okay naman yung wash timer. Ang ito kini wala na. Pero walang ugong. Ayan oh, walang ugong. I-stack up. Mga matagal-tagal yata itong naka-stack tayo no. Kasi halata mo sa Ang kanyang may-ari nandun ayan sa oh. sa Manila, Manila. Sa kapatid mo ito sa Maynila. So, tingnan natin yung dryer. Dito sa kuhan, Ayan, okay rin yung timer. Pero, walang ugong. Tanggalin natin ito. Diretso tayo doon sa pinakalikod. Ayan, dito na tayo sa likod mga kabuting-ting. Yun nga lang, problema, parang kinalawang lahat yung kanyang tornilyo. Lahat ng tornilyo, 3 tornilyo. Na ito ang mahirap mga kabuting-ting. So yan, bali tanggalin ko muna itong 3 tornilyo at hindi ko na ibahagi kung paano ko tanggalin. Dahil kung ibabahagi ko pa yan, ay hahaba yung video natin. Ang ginagawa ko lang nito ay nagpapainit ako ng hinang tapos ginagatlaan ko magkabilaan para nang sa ganon matanggal ko yung tornilyo. Ayan, bali natanggal ko na yung 3 tornilyo. Talaga namang pinahirapan pa ako mga kabuting-ting dahil kung makikita nyo, ayan, wala nang ulo or kinalawang na yung ulo. So ginawa ko yung sinabi ko sa inyo na ginagatlaan ko lang yan magkabila tapos pinapaipitan ko ng side cutter. So ito, yan lang yung aking paraan. At least hindi naman siya maganda tignan dahil kung makikita nyo ang itsura, yan hindi talaga maganda tignan pero natuturnilyohan yan. So tanggalin na natin. Tapos una nating i-check itong power cord dahil kung makikita nyo puro na siya electrical tape. So kuha ko dito ng tester or gagamit tayo ng digital tester. At napakaganda pa ng motor nito. Yan o. Yan, sariwang sariwa pa. Pati yung dryer. Tara yatang kinagat pala ni Johnny ito mga kabuting-ting. Ayan o. Diba? Kinagat ni Johnny. Tapos yung kables para sa preno wala na. Oh. Kinain na siguro ng kalawang. Ikutin natin. Dali tayo. Dali ha. Hindi nyo makikita. Pero yan. Ihilahin ko lang ito. Tapos iikot ko lang ito. Ayun, malambot. Tapos dito tayo. Ginawa na pala ito tayo. Tester natin yung motor niya mga kabuting-ting kung good pa ba. Kahit wag na natin i-tester itong power cord dahil ayan, kita na yung ebidensya. Nginat-ngat ni Johnny. Magandang binamano ito tay. Ginawa na pala pero ngat yapon. Tanggalin natin tong electrical tape. Wala pa naman akong ano nito. Tawag niyan, close in wire connector. Ay ito, wag na to isali. Ito lang. Yan, ito yung linya sa motor. Tingnan natin, common ito, kulay blue. Tapos tingnan natin, baka mamaya maligaw tayo. Tingnan muna natin. Sige. Kahit maligaw tayo, magpaligaw na lang tayo. So una nating ititesting or ititester yung kapasitor kung good ba yung motor. Dahil tinira pala ito ni Johnny. On lang natin. Tapos silik natin sa oil. Yan. Kunin ko lang dito yung dulo ng test probe. So ito yung linya sa wash motor.
common ito, light blue. Kulay blue, hindi light blue. Kagduwang ka talaga, ting. So, tingnan natin. Forward, 31.8. Dapat itong kulay gray, ganun din. Ayun, ibig sabihin, good ang wash motor. Dito tayo sa spin motor. Common, kulay blue. Tapos, single capacitor, kulay black. Line capacitor, kulay red. So, tingnan natin kung lahat ba ito ay good. Yan, common pa rin ito ay kulay blue. Ayun. Meron tayong na reading na 98 ohms dito sa single capacitor. Dito sa line capacitor, 98 ohms. Tapos sa single capacitor, 133. So, good pa ang motor nitong lahat. Pero kahit yan ay mayroon tayong nakukuhang resistance or ohms value, pwede pa rin may problema motor niyan. Itong capacitor, check na rin natin. Tinanggal ko pa or pinatay ko pa yung aking tester. Testing natin lahat. Yan, set yan sa capacitance. Tapos yellow at saka gray, ito yung para sa wash motor. Tingnan natin kung ilang microfarad. 8 microfarad, 8 plus 4, ayan 8 yung para sa washing, 4 UF naman yung para sa spin motor. Tingnan natin. Ito kung ilan na lang ma-reading natin ito or good pa ba ito. Ayan, good pa. Yung para sa washing machine na capacitor or sa wash motor dito. Dapat ito ay 4 UF, dapat 4 UF din. Ayun, 4.3 pa nga. So ibig sabihin, good pa lahat. So posibleng ang problema nito, yung kanyang wirings na tinira ni Johnny. Ayun, tawa si tatay. Tanggalin ko muna. At ito, nako, pinutol din. Ito, sama na. Ay, para sa drain yan, tay. Pwede mo kang tubig. Pataas ko lang yung aking tripod para makita nyo yung pagtanggal nito. Ayan, kayang-kaya na siguro yan tanggalin. Siguro, hindi ko na tatanggalin yan. Tatanggalin natin yung 3 tornilyo para maangat natin yung kanyang, dahil dyan tayo magwa-wirings. So, hindi ko na ipakita ulit yung pagtanggal ng tornilyo dyan. Stay put muna kayo dyan. Ayan, bali, natanggal ko na yung tornilyo dito. Ayan, 3 tornilyo. So, ito na. Ubos lahat yung kanyang wire, mga kabuting-ting. At dito talaga sa pinaka-spin timer niya ay pinutol talaga sagad. Ayan, wala nang wire. So, ayan, kahit ayan ay pinutol na sagad, papaganahin pa rin natin yan. Dahil pwede yan bubuksan. Dahil itong spin timer ay hindi yan siya umiibkas. Hindi katulad nito na umiibkas pagka buksan mo. So, ang gagawin natin ay wirings muna tayo. Yun, itong wirings dito sa, ayan, hindi na natin gagamitin yan. Itong sa tawag yan, normal, wash, tsaka normal, tapos drain. Hindi na natin to gagamit. Hey, kagwang, hinatsing pa. Naputol yung sasabihin, kagwang talaga. So, yan, bali, ito, idudugtong ko lang ito. Yan, kaparehas ang kulay. Yan, dudugtong lang natin yan. Tapos, siguro yung pagdugtong yan, hindi ko na ipapakita, mga kabuting-ting, para hindi na ganon kahaba yung video natin. Dito na lang tayo yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko to gagawin. So, stay put muna kayo dyan. At ito ay aking i-wirings lang. Ako, may puro ngat-ngat. Puro ngat-ngat ng Johnny. Ayan, bali na dugtong ko na, mga kabuting-ting, at nalagyan ko na rin siya ng electrical tape. So, kung makikita nyo dito, may 2 pang wire. Itong kulay green na ito, yan nakakabit dito. Tapos itong kulay puti, dito yan nakakabit. So, ang gagawin lang natin dyan ay puputulin na natin yung isang kulay green. Yan, putulin natin dito. Yan, tapos dali yan. Ito putulin na rin natin. Tapos babalatan natin ito dito sa may ngat-ngat. Yan, tapos ganon din ito. Putulin natin. Tapos balatan natin. Tapos ipagdugtong lang natin yan. Kasi kung hindi natin ito idudugtong, ang mangyayari niyan, hindi yan gagana. Kaya idudugtong natin ito. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan lang natin ito ng electrical tape. Ayan, bali nadugtong ko na at nalagyan ko na rin ng electrical tape. So ilalagay lang natin ito dito sa, may lagayan kasi ito dito. Yan, hindi natin pwedeng hayaan yan na yan ay dito. Kung sa baga dito ba? Sa pinakasahig niya, kasi yan ay naka-electrical tape na yan. Delikado yan sa mga kabuting-ting, sa ground pag nabasa. Tapos ganoon din ito, ilalagay lang din natin. Oo. Hindi maiwasan kasi tayo na ayan ay malagyan ng tubig o mabasa. Kaya dahil naka-electrical tape na yan, delikado sa ground. Tapos lagyan lang natin ito ng cable tie, ganoon din dito. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng cable tie. Sunod,
tatanggalin lang natin ito. Yan. Dali ha. Yan, tanggalin lang na lang natin yung dalawang tornilyo. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, mga kabuting-ting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video. Ayan, tanggal na natin. Tapos gagamit lang tayo ng maliit na Phillips screw. Tapos tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo. Ayan. Lagay lang natin yung tornilyo dyan sa ilalim para hindi mawala. Meron naman akong spin timer pero hindi ko na ito pagagastusin yung may-ari. Re-repairin na lang natin ito dahil good pa naman ito. Yun nga lang nagkaputol-putol yung kanyang wire. Ayan. Tapos dadahan-dahanin lang natin ito pag-angat. Pagka umibgas siya, wala tayong magagawa. Pag umibgas, dapat hindi talaga siya iibgas. Ayan. Tapos tanggalin lang natin ito. Kita ba sa camera? Ayaw. Kaso gumalaw ang kagwang. Pero okay lang yan. Ilagay lang natin yan dyan. So, babalik natin mamaya ito. So lalagyan ko lang ito ng wire. Itong dalawa na pinutol. Ihinang ko. So hindi ko na ipapakita yung paglagay ng wire dyan. Kahit anong wire. Basta wire. Uy. So yan. Bali nalagyan ko na siya ng wire. Kung nakikita nyo ay magkaparehas ang wire. Yung isa nito maiksi. Tapos itong isa. Yan mahaba ito. Yan mahaba. Para hindi na tayo magdugtong. So ito ating ibabalik lang. Kung ano yung purma kanina sa pagtanggal natin, yun din ang purma nito. Dali ha. Tanggalin muna natin ito. Yung puti na ito. Ayan. Para hindi tayo mahirapan. Ayan. Tapos saka natin yun ibalik. Dali ha. Hindi ko na matandaan kung anong itsura nun. Kabuting-ting. Ang kagawang na. Medyo mahirap din itong ganito. Mag-repair. Ayun. Kaso nakadikit na yung kanyang kontak. Ayan oh. Kagbuwang na. Tama ba kaya ito? Dali ha. Mukhang mali yata. Hindi ko natandaan. Kukutin natin ulit ito. Kailangan lang walang matanggal dyan na gear. Ayan. Mali. Mali yung aking posisyon na paglagay. Ayun. Dapat itong isa ay nakakalang dito sa ito. Ayan, para hindi siya magdikit. Tapos balik natin ito. Ito lang, ito ipapakita ko sa inyo ito para kahit papaano meron kayong matutunan sa video ito. Medyo mahirap nga lang ito, pero kayang-kaya naman. Para hindi makagastos ng malaki yung may-ari. Sabi ko nga, meron naman akong spin timer dito. Pero ni-repair pa rin natin. O, ayan, ganyan ang itsura niyan. Ayan o. Kitang-kita naman. Ayan, hindi siya naglapat. So, pag-iikot mo na yung itong ay didikit yan dito. Yan dito. O. So, ito yating ibalik. Ano yatang may basag na to tayo. Ito yating ibalik na. Dali ha. Anong posisyon nito? Ano mahirap pagka ganito tayo. Hindi ko masyadong natandaan. Pero ganyan, parang ganyan forma. Hindi yan ganyan. Hindi ko natandaan. Ayan. Tapos itong wire na ito, iayos lang natin. Hirap ah. Agay, ang kagwang natanggal pa. Shokoy. Oh iya eh. Hirap mga kabuting-ting. Hirap.
Ayun. Ganyan. Tapos balik natin. Ayun. Okay na. Tapos balik ko lang yung tatlong tornilyo. Pero pagka wash timer na mga kabuting-ting yun, mahirap yung re-repairin. Hindi na ako nagre-repair pag wash timer. Ito lang, spin timer ang kaya kong i-repair. Ayan. Ayan na. Tingnan natin. Ikutin natin yung spin timer. Ayan, nagdikit na siya. Tapos gumagana. So, kabit ko lang ito. Kakabit na natin. Ayan. Tapos patapusin muna natin bago natin to kabit yung kanyang switch handle. So susunod natin gagawin ay dito tayo. Yan, dahil kung makikita nyo ay mayroon siyang mahaba at saka maiksi na magkaparehas ang wire. Itong tawag yan ha. Itong maiksi, yan ikukunik lang natin yan dito. Yan ikukunik. Or ihinang natin. Ayusin lang natin yung contact point. Yan. Ayan, may contact. So ito, maiksi, ano ko lang dito. Ihinang ko lang dito. Yan, ihinang ko lang. Hindi ko na siguro ipakita yung paghinang. Ayan, bali naihinang ko na yung maiksi na wire dito. Ito naman yung para sa door switch. Pag itataas mo siya ay hihinto, tapos pag ibababa mo siya, yan gagana. Pag ikutin yung spin timer. So kailangan pa natin ng isa pang wire. Yan, lalagyan din natin itong yan dito sa baba. Hindi pala masyadong kita. Yan, ito lalagyan din natin. Yan, ito mayroon ako dito nakahanda na wire. Lagyan lang natin ng soldering lead. Mahirap minsan na pag ganito na mahirap turo or i-explain. Dahil hindi naman ako teacher talaga nito. So ayan na. Tapos itong wire na mahaba ay ipasok lang natin ito dito sa tube or sa spaghetti. Yan dito oh. Yan, ipasok lang natin ito. Kung hindi siya mapasok hindi ko na lang ipasok. Pasok natin yung mahabang wire. Hindi ko na ipakita dahil matatagal or hahaba pa yung video natin. Ayan, bali nailagay ko na yung kulay pula na mahaba dito sa spaghetti. So, bago ko itakip yan, lalagyan muna natin ito ng tansi. Tansi yung ating gagamitin. Yan, meron ako ditong tansi. Yan, nakita ko sa gilid. So, ito yung ating itali lang dito. Putulin kaya muna natin tong kulay dilaw na ito. Yan. Kaya, itali natin ito dito doon sa drain. Para pag i-drain, magdi-drain siya. So, tali ko lang dito. Ayun. Tapos yung kanyang spin timer mga kabuting-ting ay natapos na. So, ilalagay ko na ito. Baliktaran yata ito. O, ayan. Tapos yung mga wire nito ipapasok na natin dito sa butas. Ito, pasok na rin natin ito. Dito pa rin. Ayan. Tapos yung nylon, pasok din natin. So hindi diretso tong nylon. Abot ka to. Abot Sobra-sobra pa yan, tay. Sobra-sobra pa yan. Kasi nasaan yung nylon? Walang lumabas na nylon, tay. Ito na. O, ayan. Pwede natin itong takpan, mga kabuting-ting. So, takpan lang natin.
Tatakpan na. So dito tayo sa baba, mag-wirings tayo. Sandali lang mga kabuting-ting, bago pala tayo mag-wirings yan, lagyan muna natin ito ng tornilyo. 3 tornilyo, at yung paglagay ng 3 tornilyo, hindi ko na siguro ipakita. Ayan, bali naka tornilyo na. Ayan, 3 tornilyo. So doon tayo sa baba. Ayan, dito tayo sa baba mga kabuting-ting. So dito hindi naman tayo maliligaw dito. So pag nag-connect tayo, yan, hahanapin lang natin yung mga kakulay niya. Yan, ito, 3 dilaw ito. Yan, dilaw papuntang wash timer, dilaw papuntang wash motor, at dilaw papuntang kapasitor. Yan lang. Tapos, itong kulay gray. Kakabit natin ito sa 3 gray din. Ay, hindi pala putol. Siguro meron niyang meron niyang kinagatan ni Johnny. Yan, 3 gray ito mga kabuting-ting. Medyo maiksi yung wire. Wala din kasi akong wire. Tapos, ayan na. Tapos itong kulay brown na ito, yan, ikukunik lang natin ito na nakalagay sa fuse. Ayan, bali dalawang kulay brown. Itong kulay brown na ito, doon to sa, yung hinihinan ko doon sa contact point, doon sa door switch. Pagsama lang natin yan. Tapos ikukunik natin dito. Tanggalin natin tong yan. Tanggalin natin tong cable tie, close in wire connector. Wala nang close in wire connector itong iba. Meron akong close in wire connector dito, 2 lang. So hindi ko lahat malalagyan ng close in wire connector lahat. So ulitin ko lang, yung kulay brown na ito ay ito yung nakakabit sa isang linya sa power cord na may fuse. Check din natin yung fuse. Mamaya nako. Parang wala nang spring siya. Yan, wala nang spring. Kagbuwang na. Wala nang spring. Hindi na ito magkukontak. Putulin na natin ito. Or kukuha muna ako dito ng fuse pa rin. Glass fuse pa rin ang gagamitin natin. Yan, ito yung ating gagamitin. Ito ay nakuha ko lang ito sa electric pan. Sa brand ng Panasonic na mga desk fan. Ayan, mayroon yan siyang fuse. Parehara di ay. Parehas lang yan tayo. Lagyan natin ng close in wire connector. Tapos kabit naman natin tong isang linya dito sa kulay pula. Kulay pula sa kulay brown. Ayan dito. Kaso tanggalin na rin natin ito. Ayan, tapos itong may dugtong ito, tulin natin para hindi pangit tignan. Mas balatan natin. Ayan. Uy, hindi na natin isali yung kagwang na yan. Saan na ba yung fuse? Ito, hawak-hawak ko na pala. Pero kung wala kayong fuse mga kabuting-ting, yan, pwede naman itong walang fuse. Walang problema kung wala kayong fuse. Yan, lagyan lang natin ito ng close in wire connector. Tapos, yung common, ikabit natin sa, isang linya sa power cord. 2 kulay asul. Yan. Kabit natin dito sa isang linya sa power cord, kulay black. Yan, ito yung linya sa hawak-hawak ko. Ito kasi yung kulay itim na galing sa spin motor, ayan yung single capacitor. Yan, itong kulay black na isang ilalagay natin, yan yung isang linya sa power cord. Tapos lagyan natin ng close in wire connector. Ayan. Tapos yan, 2 black ipagsama lang natin. Yung kulay black na ito, ito ay galing yan sa spin motor. Tapos itong black naman ito galing sa kapasitor. Tapos 3 pula. Yan, isang pula galing sa spin motor at isang linya galing papunta dito sa kapasitor at isang kulay pula na galing doon sa spin timer. Kaya siya magiging 3. Ayan. So, dahil wala na akong close in wire connector, nakahuwayin na lang natin ito. Tanggalin natin ito. Ito ay sa ground. Wala na rin namang silbi ito. Wala naman tong pakinabang dahil putol na. Kaya pinutol ko na rin. So yan, lagyan lang natin ito ng close in wire connector. So mayroon pa ditong 3 na walang close in wire connector. So yan ay electrical tape lang yung aking ilalagay dyan. At yung paglagay ng electrical tape dyan, hindi ko na ipapakita. So stay put muna kayo dyan. So yan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. So dahil ito ay electrical tape mga kabuting-ting, bumubuka yan habang tumatagal. So kailangan lang natin yan lagyan ng cable tie para hindi siya basta-basta nabubuka. Yan, 3 piraso.
kailangan natin yan lagyan. Hindi, may nasaan pa yung aking side cutter. Ito na lang kunting. Ayan, ito ilagyan natin para hindi siya basta-basta na bumuka, dahil katagalan yan bumubuka yan. Kaya bibihira ako gumamit ng electrical tape. Yun nga lang nagkataon na wala akong close in wire connector ngayon, kaya yan ay electrical tape yung aking ginamit. Yan, pwede na yan. Tapos ayusin lang natin, lagay natin yung capacitor dito sa ilalim. Ayan, tapos yung kanyang timer, timer, itong close in wire connector o yung kanyang wiring, yan ayos lang natin para hindi siya pangit tignan. Yan, tali lang natin yan ng cable tie. Ayan, ito pala ginamit pala ni tatay, hiniram dahil napakuha ako ng alambre dahil wala ng preno kasi ito mga kabutingting. Hindi ko na rin ito lalagyan ng preno, hindi naman ito sasakyan na basta-basta bumangga. Ayan, ganyan lang. Ayan, tapos yung nylon na inilagay ko kanina or itinali ko doon sa yan, dito natin itatali ito. Putulin na natin tong kable na ito, yung kulay dilaw. Ayan, tapos yan, lagay natin dito, pulupot natin kung kita ba yung aking ginagawa. Ayan, dapat hindi siya masyadong mahigpit, kasi kung mahigpit mamaya hindi sila makapundo ng tubig. Kaya yung tamang lang, dapat maluwag-luwag at hindi rin masyadong mahigpit. So tali lang natin or pulupot natin dito, ganyan lang. Tapos ayusin pa natin para siguradong siya basta-basta nakakalas. Ayan, pwede na yan. Putulin natin dahil masyadong mahaba. Tapos i-drain ko lang dito mga kabutingting at tignan nyo, ayan, kung ayan ba ay aangat. Ayan, angat siya. Ayan, so okay na yan. Diba? Sunod natin gagawin yung kanyang preno. Ayan, itatali ko lang yan sa alambre para yung kanyang brake ay hindi didikit doon sa brake drum niya. So hindi ko na ipakita yung pagtali dyan. Stipot lang kayo dyan mga kabutingting at maghahanap ako ng alambre. Ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Kayong nakikita nyo, itong suot ko muna yung aking paa. Yan, ito, yan, cable tie yan. Yan, cable tie na lang yung aking nilagay dahil walang alambre. So tinali ko siya sa cable tie para yung kanyang preno ay hindi didikit, hindi masyadong kita, hindi didikit sa brake drum. So yan, bali okay na siguro yan. So ngayon itatry natin, ito ba ay gagana na. Yan, saksak natin itong kanilang power cord. Yan, hindi ko pala ito tinister kung yung power cord ay good ba ito, pero hayaan mo na, malalaman natin dahil good naman yung kanyang motor. Malalaman natin dito. Ikutin lang natin yung wash timer. Yan, kung nakikita nyo ay umiikot na. Yan, antayin lang natin mag-reverse. Dapat magre-reverse yan dahil good naman yung kanyang wash timer. Ayan. So ayan ay nagre-reverse. Sunod, ito mga kabutingting, makikita nyo rito, may nakalagay dito na wash. Ayan, tapos dito sa taas, normal. Ito, kahit ilagay nyo sa wash or normal, nagiging normal or heavy ang nyan. Dahil ayan, kung makikita nyo, matagal yung kanyang ikot bago mag-reverse. So naka-normal yan or naka-heavy. So dito naman tayo sa spin dryer. Yan, ikutin lang natin yung ayan, kumigiwang-giwang. So maririnig nyo naman. So pwede din natin itong buksan or itaas yung takip. Hindi naman siya hihinto kagad dahil wala ng preno. So buksan natin. Ayan ay yan, umiikot. So okay na ito mga kabutingting. Tay, okay na tay. Wasay tamsak di sa tay. Salamat. Ayun. Yan, maganda na. So okay na ito mga kabutingting. Ayan tay, para sa drain yan. Pag ganyan mo, ayan ay tinisting naman natin yan kanina. Ayan, umaangat. Ay maangat ayan kanyang ito. Ayan, umaangat yan. So good na ito mga kabutingting. At tapos tayo, turuan ko kayo dito sa paggamit. Dito tayo, pag halimbawa ay hindi pa tapos, pag ayaw mo na, yan ang gagawin mo tayo, hugutin mo lang dito sa saksakan. At tapos hayaan mo lang siya na bumalik. Ganon din dito sa spin timer. Pero spin timer, kahit hindi nyo na tanggalin yung yung power cord, pwede mo lang itong buksan. Ayan, pahinto na yan. Yun nga lang, hindi siya basta-basta na huminto dahil wala na kasing preno. So ayan, huminto na nga rin. So okay na ito.
Okay na tay? Okay na. Okay na daw sabi ni tatay. So good na daw mga kabutingting. So dahil good na ito, yan siguro dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito mga kabutingting, baka pwedeng palike at pakishare para makita rin ng iba. At yan, kung hindi pa kayo na Hindi tay. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po!